Naku naman, literal na umiyak po ang ating mga bataan ng Gilas Pilipinas Under-16 pagkatapos dumina ng China sa Qatar sa kanilang laban sa FIBA Under-16. Wala tuloy tayong nakuhang medalya. Pag-uusapan din natin ang mga update po kay Damian Lillard. Pagkahaba-haba po ng prosesyon hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos at si Buddy Hield pag-usapan din natin at Dwight Howard umasa, nasaktan, wala kasing forever. Pag-usapan na natin yan. Ako po si Pau Zalud ng Pauka Sports. Here comes the boom boom pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Magandang araw po, basketball fans, at usapang basketball na naman tayo. Bago natin pag-usapan ang ating pagkatalo, pag-usapan muna natin yung mga chismis po sa NBA. Malapit na rin ang NBA at isa po yan sa topic na pag-uusapan natin araw-araw. Kaya kung mahilig ka magbola, mag-basketball, i-subscribe mo na and hit that notification bell para lagi kang updated. Simulan muna natin kay Buddy Hield. Ito si Buddy Hield ba to? Yan ay hindi pala yan. Si Damian Lillard. Buddy Hield ay mukhang kasama po siya sa mga trade scenarios po. At kaya natin siya pinag-uusapan kahit hindi siya masyado sikat sa Pilipinas. Magaling yan, ay posible po siyang matrade. Yan. At dahil yan dito kay Damian Lillard, actually, ang haba-haba na ng usapan ngayon. Toronto Raptors is interested. The Knicks is also interested. But alam naman natin, sabi niya ni Damian Lillard, Miami Heat or nothing. Yan. Ang problema sa iyo, Damian Lillard, baka mabulok ka sa kangkungan pag hindi ka na-trade dahil mukhang ang Portland Trail Blazers ay buisit na rin dahil sa haba-haba po ng usapan, talagang wala silang makuha. Ang Miami Heat doesn't really think that you got that big value because ang kagustuhan po ng Portland Trail Blazers, Tyler Hero, ayaw yata ibigay. Yung package na gusto ng Portland Trail Blazers ayaw. So, hintay-hintay lang tayo sa susunod na kabanata. At speaking at susunod na kabanata, kala natin ang pagbabalik ni Superman. Superman returns! Ngunit, sablay na naman. Sabi dito, Dwight Howard breaks his silence after Warriors curb his comeback journey. Warriors decide against signing Dwight Howard kasi naman mukhang hindi yata sila nagkakaintindihan kasi si Dwight Howard, syempre ang ganda ng pinakita niya sa Asia, yung kanyang mga laruan, ang Golden State Warriors, mukhang hindi sila nakita eye to eye kasi kailangan nila ng konting flexibility. Naman si Dwight Howard, feeling niya superstar pa rin siya, hindi na naman. At kumbaga nag-move on na ang mga NBA teams sa mga style ni Dwight Howard. Luma na daw. Kaya naman si Dwight Howard di mapigilan. Ito yan, sabi niya, only as a warrior can one withstand the path of knowledge. A warrior, caps lock, cannot complain or regret anything. His life is an endless challenge, and challenges cannot possibly be good or bad. Challenges are simply challenges. 100%. Go be great. Nako, pinapatamaan niya yung Warriors. Sayang naman, iniisip mo, nandyan na po si Chris Paul, si Steph Curry, andyan din si Klay Thompson ngayon. Dwight Howard sana, ang ganda sana, mabilis pa naman tumakbo to ang problema, dadagdag nila si Dwight Howard, tapos nandiyan pa si Chris Paul. Ano kaya mangyayari? Puro guards tapos biglang sentro na hindi masyado ugma sa style ng mga shooter. Ang gusto nila, taga-hakot ng bola, ipasa sa labas. Baka gusto i-shoot ni Dwight Howard. Sabi ng Warriors, teka, hindi naman ikaw ang star. So, hintayin na lang natin. Makabalik pa kaya si Dwight Howard sa NBA. Yan po yung mga update natin. And syempre, pag-usapan na natin kung bakit umiyak tayo sa under 16. Ito na po, So, congratulations muna tayo sa Australia. Ang Australia po, tinalo po ang New Zealand. Ito, pakita ko lang yung score. 79-76 to become the under 16 champion
At parang parehong-pareho lang yung vlog. Nagkakaiba lang yung nasa gitna. 79-76. Match talaga yung Australia at New Zealand. Nakakainis dahil, alam mo, ang Asia talaga, match din ang Asia Dapat. Pero dito parang mismatch ang datingan. 87-59. Hindi ko inakala na tatambakan tayo ng China. Umasa tayo. Ang ganda Ano yun? Sunod-sunod na panalo, 4 yata. Ngayon, 2 magkasunod na talo. Kaya iyak. Courtesy of FIBA nga pala yung photos natin. Iyak po ang under 16 literal dahil sayang nakakuha na sana tayo ng bronze. China, nagantihan na tayo. Gumanti na po ang China. 87-59 dun pa sa mga bata. Pero kung titingnan niyo po yung quarter scoring, first quarter was competitive 20-17 and then second quarter, ayan na, umalagwa na yung China. At ito pong third quarter, ganun din. Tingnan mo, 8 points lang tayo. Buti na lang sa fourth quarter, we made it decent pero alam mo na pagkapatak pa lang ng fourth quarter, wala na yan. Sa haba-haba ng tinambak, pampapogi na lang. Kumbaga, hindi pampapogi, kumbaga para lang hindi nakakahiya. Para na lang po hindi nakakaya. Okay, overview. Let's look at the overview. Sa Pilipinas po, 15 points po si Lodivis. Si Ludovis. At 34 points. So matindi to Abangan natin si Buyan Zhang Abangan natin yan Pero team stats, ayan na. Pangit na naman ang shooting natin, no? Siyempre, pag pangit ang shooting, pangit ang laro, asa ka pa na manalo tayo dyan. 31%. And let's look at actually yung team comparison. Tingnan natin. Lagi tayong nakatingin sa box score. Tinitingnan natin kung sino yung pinakamalulupit na players, sino may kasalanan. But again, this is a team game. But tingnan pa rin natin kasi alam ko interesado kayo dyan. 1 out of 7, 6 out of 13 nga itong si Joaquin. Kiefer Alas, 13 points, 5 out of 19. Sila yung mga usual na kumana. Pero pag pangit ang shooting, wala talagang pag-asa ang Pilipinas. Tingnan ko nga, grabe 9 blocks. Kahit ang daming turnover ng China, wala talaga tayong binatbat dito. 70-67 shooting kasi. 38 biggest lead. Grabe. At hindi man lang tayo, ano tawag dito? Hindi man lang tayo nakalamang. Anyway, ito po yung aking gustong sabihin sana. Alam mo, masaya tayo dahil napapasama tayo sa FIBA World Cup And ibig sabihin, isa tayo sa magaling sa Asia. At yung mga Filipino basketball fan na kagaya mo na nakikinig pa rin hanggang ngayon, gusto ko mag-comment ka dito sa aking opinion. Masaya tayo dahil, yan yung gusto natin, yung mga napapalaban tayo sa malulupit. Pero umaasa tayo na mananalo tayo. Pero dapat ba talagang umasa? Kung sa Asia pa lang, olats na tayo. Etong under 16 natin, nung una nakikita natin sunod-sunod, ako may future tayo. Tinatalo natin yung ibang teams. Magaling tayo pagkatapos nito, ilang taon na lang to? 16, 17, 18, 19, pwede na 2-3 years. Pwede na to maglaro sa senior team. Ngayon, tayo? Kumbaga, ginising tayo ng Australia at ng China, lalo na ng China. China, tinalo natin sa FIBA World Cup, ginantihan tayo, tinambakan pa tayo. 'Di ba? Wala tayong nakuhang medalya. Sayang. Pero kung tutusin, naka-red pa naman, we need to be the best in Asia first. Or at least, in real Asia. Yung mga Pacific Islander, yung mga New Zealand at saka Australia, iba naman talaga yung lahi niyan Nagkataon lang na yung kanilang bansa nasa Asia Pacific. Kaya paktay tayo dyan pagkasama yan talagang mahirap But dito sa darating na Asian Games, dapat dito natin patunayan na we're one of the best. Dapat matalo natin ang China bago tayo mag-asam na maging isa tayo sa malupit sa world. Kung sa Asia pa lang hindi na tayo muubra. Anyway, congrats pa rin sa Gilas Pilipinas under 16. Kaso talagang napaiyak talaga tayo dito Tingin ko, again, may pag-asa tayo sa Asian level if we just really focus and yun.
siguro sa under 16 pa lang, nakita natin na kailangan na talaga natin maghanap din ng mga half-breeds at malalaki kasi grabe, 16 years old, ang tatangkad na ng mga kalaban, yung mga tumatalo sa atin, tas ang bibilis. If we really want to be serious, we gotta start with our, grassroots program, and preferably kung ano yung ginagawa, ano yung balak nilang gawin sa senior program, ganun din yung gawin sa ating mga juniors. Para pagdating nila dun sa senior, kung sakaling makuha sila, sanay na sila sa sistema. I think continuity, synergy is very important. Okay? So, bad news, no? Huwag nyo na i-bash, ha? Huwag nyo na i-bash. Pero real talk tayo. Marami-rami pa tayong development uli. Dahil tayo po ay magsisimula. At hindi pwedeng magsisimula lang tayo dun sa ating senior team. Kailangan magsimula tayo from the root to the fruit. Ako po si Pao Salud ng Pauka Sports. Usap tayo sa comment section at gusto kong mabasa yung inyong mga opinion tungkol po dito sa paghiganti po ng China sa atin. Sa Asian Games, inunahan na nila tayo dahil sa hindi nila pag-approve kina Romeo Abueva. Pero yon, kasalanan natin yon. Tingnan ko lang kung magharap tayo sa China. Sana magharap. Pwede naman may posibilidad po. Okay, salamat po sa inyo lahat at please subscribe, hit that notification bell para hindi ka nahuli sa balita at araw-araw meron tayong basketball updates gaya nito. And shoutout po sa Sports Plus. Scan nyo lang yan kung interesado po kayo. Licensed by